Po Soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 28 to January 3, 2026. Maraming salamat muna. Merry Christmas muna sa inyong lahat, syempre. And Merry more blessing to come. And syempre, happy birthday sa nasa taas na may kaarawan ngayon, si Jesus. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito ha. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning para may idea rin kayo kung ano mga bagay na dapat kayong maging alert. Meron tayong Gemini, Virgo, Libra, and Pisces. Merong maaring may makikilala ka na bagong tao sa buhay mo. Ibig sabihin, kung meron ka na, may parating pa. Magkakaroon ka ng parang maguguluhan or magkakaroon ka ng mga pagdidesisyon sa buhay. Maaring may mga bagay na iisipin mo kung alin ba ang dapat o hindi dapat. Halimbawa, kung sa relasyon yan, eto hindi na to pwede, eto na lang, mga ganon. No, Siyempre, kung ano man yan, nandun sa point na iyon sa nakikita ko sa'yo dito. May mga pagtatapos kasi na pwedeng magganap o mangyari sa'yo. May mga papuri, ako nakikita, either ikaw ang pupuri or someone is may pupuri sa'yo. Or pasasalamat also, no? Sa nakita ko sa'yo dito, yung mga kasiyahan, love is coming, or money also, sa nakita ko din dito. Merong magbibigay or makaka-receive ng information or communication or news or messages man yan, ano? Sa tao na pwedeng anak mo ito or basta nakakabata to sa'yo, mas bata to sa'yo sa nakikita ko dito. Yan, makaka-receive ka sa kanya. May distance to maaring nasa ibang bansa, nasa probinsya, or nasa kalapit baryo, pwedeng ganon. Or ikaw ito, magko-communicate ka sa kanya. No? Also is, there's a lack or there's a growth. Ibig sabihin, may mga bagay na pagtatapos na maaring ito is yung hardship na pinagdadaanan mo or may mga hardship ka na pinagdadaanan na maaring ito is magtatapos at magkakaroon na ng bagong simula sa buhay. Siyempre, pag nagtatapos, may achievement din ako nakikita sa iba. Sa iba dito, extension to Hope, I don't know, pero may extension. Sana hindi sa magulong buhay, no? Or hindi sa hardship na sitwasyon. Sana hindi yun yung nagiging extension. Pero nasa sa'yo naman yan kasi ang sabi naman dito, you need to decide. Kumbaga, magkakaroon ka ng mga multiple choices, magkakaroon ka rin ng mga pag-aalinlangan, to decide, pwedeng ganun, may mga pag-aalangan. Iba dito, there's a separation, either ikaw makikipag-separate, or ikaw ang lalayo, or iiwas, or someone is ganun sa'yo, or may mga pagpaparaya na pwede maganap o mangyari or need sa iba sa'yo. May mga papers and documents ako nakikita sa iyo. Maaari may mga need na sulatan, ipasa, asikasuhin, or maybe yun yung trabaho mo, kung ano man yan, sa iba sa inyo. You're doing something fashion or magbibigay ka ng energy sa mga bagong magaganap o bagong mangyayari sa iyo. Pwede rin na may mga lakad yung iba sa inyo, no? May mga biglaang magaganap o mangyayari sa inyo. Pero bakit kaya may baggage ka, no? There's a baggage ako na nakikita na habang nag-uumpisa ka or mag-uumpisa ka sa buhay mo, there's a baggage ka pa rin na sa'yo. Nabuhat-buhat mo. Yun na nakikita ko sa iba, ha? May mga positivity naman na magaganap ang mangyayari sa iyo. And may pagtulong, either may tutulungan ka, may hihingi sa'yo ng tulong, may bububuntis, or either may buntis, or may mga anak.
or magkakaroon ng mga new member of the family. Pwedeng halimbawa may aampunin ka, may gano'n, eh, 'no. Tao man 'yan o animals, puwedeng gano'n, kung ano man 'yan. O kaya naman yung kapatid mo or ikaw mabubuntis or may hihingi sa'yo ng tulong, puwedeng gano'n, na buntis or kailangan niya ng manganganak siya, puwedeng kung ano man 'yan basta may a member of the may new member of the family. Halimbawa yung pusa mo o yung aso mo o yung ibon mo, kung ano mang animals ang meron ka, maaaring yun buntis, manganganak, puwedeng gano'n. Your energy this week. Magkakaroon ka ng shifting. Magsi-shifting yung buhay mo. So, iba dito, siguro nag-iisip kayo na lumipat ng trabaho. Nag-iisip ba kayo? Kasi may related ang work profession or pwede rin na, ganun. May ganun. Or pwede rin naman na kung nasa trabaho ka, magkakaroon ng shifting doon. I don't know in what way yung shifting. Hindi ko alam. Pwedeng mga kontrata or any situation, basta magkakaroon to ng shifting. Ganyan. Also, stability is coming and magkakaroon ng pagsisettling down. Or maybe you're thinking about something na gusto ko na ng ganito, gusto ko na magpahinga, gusto ko na ng bagong buhay, gusto ko na. Siguro you're thinking about something ganun. And you choose your way. Pwedeng ganun, no? Your energy. Ganito ang energy mo. Bakit ganito? Yung energy. Energy niya po this week. Natin. Okay, your energy. Yung energy mo this week, siguro nga dahil sa pagod na rin, no, yung energy na to. Maaring iba sa inyo is pagod kayo. Andito yung energy mo na maaring may mga mananakit sa iyo. No, mananakit yung buto mo, masakit yung kalamnan mo, pagod ka, nanghihina ka, pwedeng ganun. Eh, iba naman sa inyo is maraming magulo yung isip niyo. Ibig sabihin, anak, talagang diyan ka pa talaga baluga. Iba sa inyo, maaring magulo yung isip nyo, marami kayong iniisip na bagay-bagay, na gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko nun, ibibigay ko to sa kanya, ganito, ganyan, ganyan. Pwedeng gano'n, no? Thinking about something, a family, no? Or pwedeng thinking about the relationship. Yung iba dito, may hinihintay kayo. May paghihintay. Yun ang nakita kong energy sa iyo. And then also, sa nakikita ko sa iyo dito, masaya naman yung iba, no? Yan, may mga saya akong nakikita sa iyo. You're satisfied for being you, no? Or kung mag-isa ka man yan, or related, o kasama mo yung family mo, o yung relationship mo, ganun. Nandun naman yung satisfaction or yung kasiyahan sa nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Maaaring iba sa inyo, malayo o malapit. Maybe you are thinking about something traveling, pero it's not sure pa siya, no? Sa nakita ko dito. Yan. Parang nagtithink ka pa. Kung saan, dapat ba, need ba. Parating kay Libra. Parating. Ano po ito? Ano ibig sabihin? Okay. Parating sa'yo. Ibig sabihin, parating sa'yo. Merong taong mas bata sa'yo? May taong mas bata sa'yo na maaring ito is sinusuportahan mo or either hihingi siya ng suporta sa'yo, pero mapuprostrate ka daw sa kanya. Hindi ko alam why. Pero either madi-disappoint ka sa kanya, mapuprostrate ka sa kanya, pwede ganun. Yun. Mas bata to sa'yo. Ang iba naman sa inyo is, ang parating sa inyo, may mga delay na pwedeng maganap o mangyari sa inyo. Siguro may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang umpisahan, you want to create something, or meron kang idea na gusto mong gawin.
pwedeng ma-delay yun or i-delay mo muna, ipagpapasamantala mo siya ka na lang, pwedeng ganun. O kaya naman is may mga hinihintay ka, pwede. Kung may hinihintay ka, di ba? Kung may mga, basta may delay or may i-delay or may madi-delay. Yun ang nakita ko na parating sa'yo. And then also, parating din sa'yo is, nandito ka sa point na bahala na. Yan. Bahala na. Sa lahat ng gagawin mo this week, bahala na. O kaya parang ano ka na lang, mag-go to the flow ka, ganun. Nandun ka na lang sa point na yon. Habaan mo yung pasensya mo dito kasi baka umiksi yung pasensya mo. Tsaka parating, siyempre kasi wala kang trabaho, ay wala kang siguro holiday din sa inyo, di ba? Baka holiday, talagang nandun yung point na gusto ko muna magpahinga, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Ayoko mo lang lumabas, pwedeng ganun, no? Baka you will enjoy your life together lang sa mga connection mo na nasa inyo. Ganun. Ano dapat iwasan? May pag-iwas dito. Either iiwas ka or may taong iiwas sa'yo. O lalayo, paglayo. Ano dapat iwasan ni Libra? Or iiwasan mo? Dapat iwasan, tama nga ako, dapat iwasan ni Libra this week. The Hermit. Tama naman. The Nine, okay. Oo nga, tama. Di ba nakuha ko na kaagad? Okay, dapat mong iwasan. Magkaroon ka daw ng disiplina sa sarili mo. Hindi ko alam pero sabi dito, siguro sa mga kinakain mo, iniinom, pwedeng ganun. Kasi pwede rin kasi na manakit yung tiyan mo or masikmurain ka or kung ano mang tiyan yan, kung anong basta bad ng tiyan, baka manakit yun. Huwag ka ma-overeating, ganyan. So nakita ko dito kasi may mga pain ako na nakikita sa'yo. And then also, iwasan mo yung ma-imbalance ka. Iwasan mo na hindi ka magtiwala sa sarili mo, pagkatiwalaan yung sarili mo, o kaya yung sobra yung gastos, yung ma-imbalance ka talaga, ma-loss of balance ka, iwasan mo na lang din yun. So nakikita ko dito, kailangan balance lang, no? And then also, yung madaliin yung mga bagay-bagay, iwasan mo yung pagsalungat o yung mga taong salungat, iwasan mo sila. Iwasan mo rin na napapanghinaan ka ng loob or hindi ka maging aware sa sarili mo man yan, sa pera mo man yan, or sa mga makakasalumuha mo o mga makakausap mo, no? So nakikita ko dito, habang-sabaan mo pa yung pasensya mo, syempre, kahit na mahaba na yung pasensya mo, umiwas ka sa mga conflict, alitan o hindi pagkakasunduan, ganyan. And then also, iwasan mo na mag-isolate. Overthinking also, iwasan mo yun, ha? Basta keep moving to your goal. Kung may mga unfulfilled situation, may mga goal na hindi pa nakakamit, dire-diretso ka lang. Pwede ka magpahinga, pero huwag kang hihinto. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, pagdating kay Libra in love. May nag-walk away or thinking about walking away. Yung isa naman parang na-attract siya sa isang tao. Hala, patay tayo dyan. Teka lang. Tingnan natin. Love. Okay. Kung kayo is single, may tao dito na makikilala mo or pwedeng ito is kakilala mo na, no? Sa nakikita ko dito.
Yan. Or baka kilala mo na siya, hinihintay mo na lang siya, pero may tao dito na makikilala ka na makapagbibigay sa'yo ng happiness in life. Magkakaroon, talaga mararamdaman mo yung kasiyahan pagdating sa kanya dito sa nakikita ko. Ganyan. Ma-enlighten ka na, oh my God, tama na naging patient ako to wait this person na handon. Parang you feel fairy tale in this, dito sa tao na to. Kaya makakaramdam ka ng kiliti. Sabi ganun. Makakaramdam ka ng kiliti dito sa tao na ito, sa nakikita ko dito, no? Talagang masaya, no? Feeling mo ikaw yung, mararamdam mo yung pagpapahalaga, no? Yung kaya, yung fashion in this relationship sa mga single dyan, sa nakikita ko dito. So, iba sa inyo naman is, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na 'to, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, yes, kasi dito sa sitwasyon, ano eh, nagkaroon ng pagsisinungaling. Maaaring LDR kayo nito, no? Nagkaroon ng pagsisinungaling dito sa relationship na 'to, pero ang sabi niya dito, gusto niya ng reconciliation sa'yo. Gusto ka niya kausapin. Parang sabi niya may unfinished business siya sa'yo. Yun. They want to recover itong relationship or gusto niya ng resetting. Naghihintay siya or maghihintay daw siya. Or maybe this is you. Kasi nahatak pa siya na nakaraan eh. Pero alam mo na doon siya sa point na ang nakita ko sa kanya na they sad, tsaka magumo ba siya, ate? Dito kasi sa sitwasyon, parang nag-iisip kasi siya na baka ma-reject siya. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya maybe they waiting, naghihintay siya. Parang nandun siya sa point na nakatanaw lang siya. Ayan. Magbabalik kaya ako? Tatanggapin niya kaya ako? Magsasucess kaya ako? Parang handi siya sa point na yun. Okay. They feeling burden, ano? Nagkaroon to ng awakening sa sarili. Bakit yan? Parang controller itong tao na to. Kung sino man siya, kung kayo naman is in relationship, kung kayo is relationship, you try to make it balance this relationship. Maaari din na magkakaroon kayo ng mga traveling, malayo man o malapit yan, you feel passion, happiness, or valuing, you feel value dito sa tao na to eh, no? Sa nakita ko dito, may kiliti ako nakikita dito sa relationship na ito. And then, siguro, hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng distance or pwede rin na magka-LDR kayo. Kaya ang nakikita ko dito is, kung nagkaroon ng ganun, maaaring magkikita kayo or kung nagkaroon man ng mga conflict o hindi pagkakaintindihan in the past or pansamantalang separation, kasi nga either malayo kayo, this time magkakaroon kayo ng connection nito, no? Yun na nakikita ko dito. Pero ang daming katanungan, hindi ko alam kung sino yung magtatanong or pwede rin ito na pwede ko kayang itanong ito, sasagutin kaya niya. Parang nahandun sa point na yon, nahulog yung baraha, anak. Yun. Isa sa inyo magkakaroon ng mga parang maraming tatakbo na katanungan sa isipan. Kung nag-away kayo, magkakaroon kayo ng reconciliation. Magkaiba kayo ng ano, no? Magkaiba kayo ng mundo nitong tao na to. Pwedeng magkaiba kayo ng ano, magkaiba kayo ng edad, personality. Sa personality, natural yon. Ganyan. Personality, magkaiba kayo ng, yung isa sa inyo yung isa sa inyo very intuitive kasi dito eh. Siguro hindi yung pagiging spiritual person, isa sa inyo. Ganyan. Kaya there's may different na personality. Lahat naman may different na personality. Pero kasi dito, very intuitive and spiritual yung isa. Yun na nakikita ko dito. Pwede rin na iba siyang lahi sa iba sa inyo. Or pwede rin na iba yung ano niya, lengguwahe niya. Tingnan natin ang iyong money ni Libra. Your money, ano to? Tawa ako bigla sa money mo. Ano ba yan, ate? Sandali lang. Sabihin natin. Baka nga gagastos ka. Kamusta po yung money niya? Kasi natural kasi New Year, gagastos ka talaga. Kaya forgiveness na tong ano na to. Mababasa ko.
Okay, when it comes sa money mo, either ikaw ang makaka-receive or ikaw ang magbibigay sa isang mas bata sa'yo. Ganyan. Siguro nga kasi, no? Kasi nga, dahil Christmas and Happy New Year, natural yan. Ang nakita ko dito is hindi stable yung money mo dito, no? Hindi siya stable kasi maaring hoping hindi ka masagad dito sa pagdating sa money, pero may panimula naman sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito may mga responsibilidad ka na gustong nagagawin, pwedeng ganun. Ate, magsasucess ba yung money ko? Ang sabi kasi dito, if you are more on focusing and commit and magbibigay ka ng effort and hard work when it comes to your money, yes, magiging maganda naman siya more, no? Sa nakikita ko dito. May mga parating totally sa iyo no? May mga parating na opportunity or either a project sa iyo sa nakita ko 'to. Pero ang sabi dito, maging balanse ka raw, 'no, dito sa ano. Kumbaga, pag-isipan mong maigi yung mga bagay na pagkakagastusan mo. Tama ba? Kailangan ba? Eto kung mura ito, kung same product naman, pero magkaiba yung presyo, siyempre doon ka na sa mura. O kaya naman, kung mayroon ka namang cellphone na, ba't ka pa bibili ng upgraded na cellphone, buo pa naman yung cellphone mo. You need to think very careful when it comes sa paggastos. Ayun ang sinasabi dito. Kasi dito, hindi siya stable. Medyo may lungkot. Ako nakikita sa'yo. Siguro nga, baka gagasto ka talaga. Pero kung nag-iisip ka na mapagkakagasto, pag-isipan mo talaga maigi. Sa itama mo, no? Kung good siya or hindi, 'di ba? Kung be practical kumbaga. Nandun sa point na 'yon. Siya nakita ko dito. May babalik. May nakikita ako ibang message, bigay ako dito. May sira yung bahay mo? Either hindi ko alam kung may sira yung bahay mo, magpapagawa ka ba, magpapa-renovate ka ba, bibili ka ba. Pero may bahay na parang may sira or masisira, parang gano'n. Or pwede magpapagawa ka, ipapa-renovate mo. Or basta sa either building, bahay, apartment, or parang ganun. May unhappy situation ako nakikita sa iyo May mga point or sitwasyon na hindi nagpi-fit sa iyo. Tapos may mga tao na hindi sila talaga very supportive pagdating sa iyo, no? Yan. May mga lack of teamwork sa ibang aspeto ng buhay mo. You feeling unwelcome in that situation. Sa nakita ko dito, sa iba naman, may mga magka-cancel. Sabi ko sa'yo, di ba, kanina may delay. May makaka-cancel or may mga cancel situation o ika-cancel. Parang gano'n. Or hindi gagawin. Advice. Ay, yun. Hala, 9-9. Luga. Dami mo namang iniisip. Dami mong iniisip okay. Masyado ka, sa ngayon, medyo no, may sinisiyasat ka. Dito, nandun yung point na parang meron kang inaalam, sinisiyasat. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga pag-aalala rin ako nakikita sa'yo. May mga bagay ka actually na gusto mo nang itama or i-correct. Parang naghahanap ka rin ng clarity, sa iba sa inyo. Ay, oo nga, hindi nga ako nagkamali. Sana hindi ka magkaroon ng separation. Ay, devil. Okay, when it comes sa advice, sa nakita ko dito is you need to release your worrying, your anxiety, and then kung kinakailangan na mag-open up ka sa isang tao na malapit sa'yo, na hindi ka ibebenta, gawin mo. Para lang mas makagaang. Kumbaga, you need to release the burden or the struggle or yung stress na nararamdaman mo rin. Huwag kang masyadong wag mo akuin yung mga responsibilidad
na hindi naman dapat. Kumbaga, kailangan mo rin bigyan ng limitation yung sarili mo when it comes to a responsibility in life, no? Yung iba sa inyo, may mag-let go ka rin, or mag-limit ka, or mag-boundary ka rin sa nakikita ko dito. And itama mo na yung mga mali. If there is something na mali, i-correct mo na yun. Actionan mo na siya. And kailangan mo na rin magdesisyon. Basta, always try to make it balance. Ang sinasabi dito, be creative, be adventurous, and jump to your passion, and take a risk. No, ang sinasabi to, this is time na rin kasi na mag-umpisa ka to a new beginning into your life sa nakikita ko dito sa iyo. And then, syempre, kailangan ng lakas ng loob, kailangan na magtiwala ka rin sa sarili mo, confident, and time ng peacefulness sa buhay. Let go yung mga dapat na i-let go, change yung mga dapat i-change, desisyonan na at actionan na ang mga dapat actionan in life. Tandaan nyo, 2026 na! No? Yun. Arigato namasagal.